Hello mga ka-EVs at ka-partners. Na-abolish nga ba ang K-12 sa bansa? Ano ang K-10? So, naalis nga ba ang K-12? Ang sagot po ay hindi. Bakit? Isa po itong batas na pinatupad simula no 2013 na sumakop at nagdagdag ng 2 baitang sa elementarya para sa ating edukasyon. Ano naman po ang K-10 ngayon? Ito po ay inanunsyo ng ating Vice President Sara Duterte noong August 11, 2023. Ito po ay ang pagpapatibay o ang rebranding ng K-10 curriculum. Ibig sabihin po, dati na pong merong K-10. Ito po ay bahagi ng K-12. Ito po ay sumasakop mula sa pag-aaral ng grade 1 hanggang grade 10. Tinawag itong matatag curriculum bilang rebranded name para mas magandang pakinggan. Ano naman po mangyayari sa K-12? Andiyan lang siya, hindi naman po siya maaalis unless gagawin po ulit siyang batas at aalisin. Ano ba ang kainaman ng K-12? So, layon ng K-12 na mas mapaunlad ang kasanayan na kinakailangan ng ating mga future citizen para sa 21st century. Ano naman ang kabutihan ng K-10? Magiging congested po ang mga subjects. Mas matututukan ang mas importanteng bagay sa pag-aaral. Yes! Magpo-focus po ang K-10 sa language, reading, mathematics, literacy, at GMRC. Pati na rin makabansa, ito po yung integration ng AP o Araling Panlipunan at MAPE. Ang programa ay aasahan natin sa susunod na taon, 2024. Sisimulan ang pagbabago mula kinder, grade 1 at grade 4. Tapos susundan ng grade 2, grade 5 at grade 8 sa 2025. Susunod ang grade 3, grade 6 at grade 9 ng 2026 at grade 10 sa 2027. Inaasahan na by 2028 ay full implementation na ang matatag curriculum. Talagang sa una, mahirap po, mabigat sa bulsa. Pero isipin na lang po natin yung magandang side naman po ng layon ng ating Department of Education. Kung atin pong pag-aaralan at iintindihin, nire-ready po nila ang mga bata bilang maging maayos at maunlad na mga citizen ng bansa. Mga global competitors po. May sapat na kakayahan at kaalaman na hindi na po nila kailangan mag-aral pa sa ibang bansa kung sakali po sila mag-a-abroad. Hindi na po nila kailangan gumastos at mag-aral pa muli doon upang makuha ang propesyon o trabaho na nais nila. So tayo mga ka-EVs, lalo na ang mga magulang, lagi na lang po nating paghandaan at laging iisipin ang kabutihan, kapakanan at magandang edukasyon ng ating mga anak. Hindi po masama ang pagbabago, lalo para sa kabutihan ng nakararami at ng kabataan. Lagi lang mag-stay positive mga ka-EVs. God bless!